comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810am ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky, At si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido! Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Titay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Once upon a time in Bethlehem, a baby boy was born. This baby boy will save the world, and the earth will be at peace. Yes, yeah, good morning. Ano ang tandem ng father and son ni Ruel and Sianso. Yung singing na Ilang anong days title na lang yan? ba? Anong title ba yan? Essence of Christmas. Okay. Oh, ilang days na ba before Christmas ako yung Ruel? 18 days. Tama ba? 18 days? Aha, no, bilang na bilang mo talaga ha. Siyempre, inabangan ko yung regalo mo eh. Okay, it's December 7 po. 2024. Magandang morning po sa inyong lahat. Nasa man kayong panig ng mundo. Dahil tayo napapakinggan sa worldwide by social media. Yung live ng FB Live at ng YouTube. Sa aming fan page, live na live din ho yan sa Double R sa Radyo Bandido. At tune in ho kayo dito sa radio sa 8:10 AM. Yan, kung sa inyo nga kung malakas ang signal namin sa 8:10 AM sa radio. Kasi kahit sa mga bukid, Kuya Ruel, kung may transistor radio ka lang, masasagap mo ng DCRJ. Okay. Tama nga tayo. 18 days na lang. Ang bilis ng panahon. December nung nakaraan ng November, di ba? Madadagdagan na naman yung edad mo. Ayan, ganun ba? Dahil usog pa natin tong Ayan, yan, kitang-kita na. Kita pala Ayan na, may pamimigay bago natin Ayan ang bago namin pamimigay. Simpleng-simple lang. Helmet at Sopitech. Magandang tandem yata ito. Oo nga. Parang Habang nagluluto ka, naka-helmet ka, baka matalsik ka nga. yung motor kayo na ho bahala dyan. Yan ang Oo. pamimigay namin ng ngayong araw na to. Pero isa lang dito, oo. Kuya Ruel. So, pipili ka na ba ngayon? May gagawa ka na Gawa ka ngayon, na, ipapapili ko sa'yo kung ano yung Sopitech or na rice Motoman. cooker o Oo. Motoman helmet. Oo. So, Mamaya, mamaya, after the break, break. tama. Pipili. Isa lang naman doon, pero hanggang hanggang ngayong buwan ng December, pamimigay namin. Kasi Christmas siyempre, Yeah. di ba? Salamat sa Motoman. At siyempre sa Sopitech. Baka naman bigay naman meron kayo dyan Buti pa yung Sopitech mga listeners natin, meron tayo, wala. Baka sa susunod naman daw, motor naman. Oo, Kasi may helmet na. Meron diba? Yung rice cooker baka sa susunod, bigas naman. Oo, isang kaban. Nako, kabi-kabilaan ng Kuya Roy, diba? Ang traffic. Dito lang sa area lang ng Manila, napaka-traffic na talaga. Diba? Pupunta ka lang ng Divisoria, kung galing ka ng Baclaran daw, kung galing ka Baclaran na Pasay, papunta ka Divisoria, abutin ka ng 2 oras. Dalawang oras? Ganun ka katindi. Pagpunta ko ng Batangas, isa't kalahating oras eh. Ganun na katindi. Kayo, kung gusto nyo harapin, ganyan lang talaga bakit?
Bakit nagkaka-traffic sobra? Bakit? Walang disiplina yung mga tao eh. Kaso, Oo, kala lagi ko may- dahil may traffic enforcer. Hindi, kasi tingnan mo nga yung mga motor, Oo. yung mga e-trike, Oo. walang one way sa kanila. Sasalubungin nila. Anong ginagawa ng traffic enforcer ngayon? Wala pag hinuli nila, galit pa. Ang daming sasabihin na, hindi, si ganito, si chairman, kaibigan, so, pwede, pagka may mga ganong kaibigan ka Tsaka pala. Pasko naman, sasabihin Pasko naman. Pwede ka pala Pwede. mag-violate pag ganun. Hindi Kaya naman. hindi tayo unlad yan. Ayan. Mayora, Hanay Lacuna. Yung kamusta ng mga traffic enforcer mo dyan? Gising-gising, ha? Nakita nyo naman kung gaano ka traffic. Yeah. Dito pa lang yan sa Metro Manila at kabi-kabila ang mga mall safe. Pero ang totoo, Kuya Ruel, ako napansin, wala ka ba napansin mga nakarang araw? Ang mga mall, di na dinadayo no? Ang dinadayo na ngayon, mga bodega sale, yung mga clearance sale. Kasi yung mga clearance sale, halos 50% talagang sobrang mura. Tama. Siyempre yung mga tao, Doon ka sa mura, siyempre. gift giving No. Kunwari, itong isang kumpanya, meron siyang 30 na employees. Siyempre, doon siya sa mga bagsak presyo. Diba? Kaya nga ang mall, dinadayo na ng kainan Pero minsan sa kainan, di pa rin dahil medyo mahal Mahal na rin. Oo, kaya doon na sa pare-paresan na lang ni Diwata. Meron ba bang tao ba sa kay Diwata? Wala na yata. So, ganyan talaga ang takbo, no? Lahat ng bagay nagbabago. Oo. Tama ko yan, Ruel. Ang di lang nagbabago, change. Akala ko naman, titirahin mo na naman ako yung height ko. Okay, magandang morning. Ang simple lang ang tanong namin ngayong araw na to. Ha? Para manalo kayo itong nasa pero meron pa rin tayong Kuya Ruel, Meron pa rin tayong 100 pesos na tatlong winners yan ng GCash o ng load. Ang tanong namin kayo ba, ano sa palagay nyo? Sa tingin nyo ba mapapatalsik si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment? Sinulong na dalawa na yung complaint. Meron pa raw pangatlong impeachment complaint na ihahain. Ganyan lang kasimple ang aming tanong. Sumagot kayo, magkomento, magbigay ng opinion. At syempre, mabunod kayo, siyempre. At syempre, kailangan pinakamabisa dyan para talagang ma-detect namin yung name nyo. I-share nyo ang aming live episode ngayon. December 7, 2024. Yan. Dahil ang poll question na yan, tanong sa bayan na yan, natin sa inyo ng Motoman. Para sa safety mo to. Yan, pumasayan sa Philippine Standard at matibay yan. Yan. Baksak nga natin. Huwag maingay. Yan, matibay ho yan dahil PS standard ho yan. No? So, ang pipiliin yung mga produkto, yung may ganun. Diba? Huwag kayo magtitipid na sobrang mura. Yung iba, nilalagyan lata lang Okay, diba? May ganun. At pag na-aksidente. Kuya Roy, speaking of aksidente, kabi-kabilahan aksidente doon sa may flyover. Ito lang recently, sa may Parañaque, may namatay na isa, ha? Ang katwiran din uli ng truck driver, nawala sila ng preno. Lang naman sila sabi ng truck driver, mas sinabi preno Ano sa tingin mo ba usually? Ikaw matagal ka nagmamaneho na, Kuya Roy. Siyempre, yung negligence yan. Minsan, antok. O kaya minsan So diba? may human error. Human error. Minsan, sinisisi na lang ng sasakyan para absuelto sila. Pero yung mga nangyari, kagaya ng 4 yung namatay, di ba? Sa may Katipunan Avenue. 25 yung di ba? Nawala ng preno. Motorsiklo. Dahil lang sa 10-wheeler truck yan. Kaya baka nagsiselfone. May mga ganun kapag dapat imbestigahan yung mga ganun. At saka parang pagka nangyari yun, okay lang, thank you lang, ganun. Dapat merong medyo mas mabigat na penalty para yung mga driver mag-ingat. Pangalawa, ang sisi nun, may-ari ng sakyan. Dahil siyang civil liability. Trabahador lang yun pero kawawa yung may-ari ng sakyan, di ba? Yung dapat medyo ilihis na natin, palitan na natin Lagyan natin na mas maraming mas matinding penalty. Parang kutsilyo. May sinaksak. Hindi po akin may-ari itong kutsilyo. Ito sa kanya. Di ba? Siya po may-ari itong kutsilyo, di ba? Parang ganun. So, tsaka kabilaan nga aksidente sa lansangan. At yung mga nangyayari niya, Kuya Roy, dito yan sa Metro Manila. Itong recently lang, kagabi lang. Di ba? May sunog. Diyan sa may Launan Street, sa may Blooming Street. Ilang namatay? 6. Bata, no? May 2 bata. Tsaka may 4 na nasa hustong gulang na. 2 bata ho namatay dyan. Malapit yan sa isang eskwelahan dyan sa may Launlaan at nakakalungkot nga ho. December, ang totoo, Kuya Roy, pag natin December, bukod doon sa kasiyahan, may kakaiba din na sakuna aksidente. Sa dami ng tao na sa lansangan,
may mga pangyayaring ito nga sunog naman na papasok na nga Manila Police District tungkol dito dahil nga sa paano namatay yung 6 na katao na yun, no? Na-trap siguro. Na-trap siguro nga. Oh. Pero ngayon, papasok na rin pati yung police dun sa investigasyon na yun. At nakakalungkot at magpapasko pa naman. Di ba? Pero sad to say, tuloy pa rin ang buhay. Di ba? Go lang. Kumbaga sabi nga tuloy pa rin. Dapat mag-boom on. Ayan, okay. Okay, Kuya Roy, basahin natin itong mga piling headlines nitong nagdaang linggo. Unahin na nga natin. Siyempre, ha? Good news muna, good news. Good news muna tayo. Good news, That's Christmas yan. Pangat naman kasi kung papasok mo kagad ng negative, baka sabihin ng mga listeners at viewers natin. Ito ha. Ito mga Philippine headlines nitong nagdaang linggo. Mga government pensioners ng GSIS ha. Makakatanggap na ng Christmas cash gift mula sa 3.7 billion na GSIS fund. Nagsimula ng ipamahagi ang cash gift nitong December 5 pala. Itong nakarang linggo lang. Tama ba? Miyerkules. December 5. Nga ba? Swerte mga mga pension, mga government employees yan, kuya. Ito, hindi ko alam kung masaya o malungkot. Good news. Okay. Oo. Kaya kayo na bahala. Samantalang AFP or Armed Forces of the Philippines, nagbabayad ng 73.1 million sa mga patay na benepisaryo ayon sa Commission on Audit. Oo nga, very much. Patay na. Binabayaran pa. Parang ghost employees din yan. Parang meron tayong kilala sa Manila. Hindi ba yun kunyari itong benefactor? Okay yan, namatay yung father mo, sundalo, tapos ang makakatanggap yung anak. Patay na rin pala. Bang may level yan kung patay na, hindi mo pwedeng ipasa pa dun sa anak mo pa. O sa apo. Hanggang dun lang sa level ng kung sino yung nakalista dun sa benepisaryo. Kung hanggang hindi naman kasi insurance yan eh. Di ba? May beneficiary. So ito 73.1 million. Ang laki rin ha. Ito siyempre, good news din to. Indonesian government, formal na nga pumayag na i-transfer na sa pangangalaga. Pangangalaga sa DOJ ang Pinay na si Mary Jane Veloso. Kinumpirma na ito ng Department of Justice. So possible baka hindi na siya ibigay, di ba? Makauwi rito sa Pilipinas ngayong December. Good news yan. Kamara, magsasagawa ng inquiry laban sa patuloy na pagtaas ng pangunahang bilihin sa bansa. Inutos ni House Speaker Martin Romualdez na nagtataka sa kabila ng kautusan ng Pangulo na ibaba ang presyo at maging sa world market, mataas pa rin ang bilihin sa bansa. Bakit nga kaya? Ruel, bakit nga kaya? Diba? Sa kabila, mababa na, pero may nagtataas pa rin. Dapat nga maimbestigahan nga yan. Pero, okay. Tataka ako, ba't hindi lang maimbestigahan? Lahat naman yan, isa lang ang punot dulo. Corruption. Diba? Ito, good news din to ha. Puro good news muna tayo ngayon, Ruel ha. Extension ng ito, makinig kayo mga barangay official. Extension ng termino ng mga barangay official ha. Inihain na sa Kamara. 6 na taon hanggang 2029 sa pwesto. Nais ni Negros Oriental 2nd District Manuel Sagarbarria. Good news lang to sa incumbent. Sa incumbent yan. Siyempre budget niya sa mga kalaban nila. Kadiwa-rise na may presyong 42. Mari na nga mabilis sa mga MRT, LRT station at mga pangunahing palengke sa Metro Manila. Ayan ang good news talaga. Ito good news to Kuya Roel. Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala lang tayo. Ba't kaya wala to? Senador Ronald Bato de la Rosa makikipagtulungan sa Department of Justice kaugnay sa kanyang kinakarap na kaso sa ICC. Paano niya tutulungan? Makipagtulungan siya. Hindi na niya haharangin yung investigasyon ng ICC. Good news nga yan. Di ba? Pangulong BBM maaaring mag-nominate ng sarili niyang vice-presidente sakaling tuluyang masipa sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayan ang very, very good news. Paggamit ng chat logs, videos, maaari na gawing ebidensya sa pag-prosecute ng isang kriminal. Kinatigan ng Korte Suprema na ang right to privacy ng isang individual ay hindi daw nilabag ayon pa sa korte. So, masaset aside yung right to privacy kapag may criminal insinuation dun sa mga chat logs. So, pwedeng gamitin na.
Kasi hindi, private to eh. Diba? Pero hindi. Makikita mo nga sa usaping Maris Racal at Jennings. Updated Dalawang programa ng tanggapan ng Vice President. Walang malinaw na panuntunan at direksyon. Kabilang ang pagbabago campaign program kung saan nakapagpaloob ang kontrobersyal na libro ang isang kaibigan. Ayan, good news yan. Nalaman dito na walang kakwenta-kwenta yung mga programa yung ginagastos ng milyon-milyon piso. Wala ba? Isa pang good news. Puro good news na lang to. Walang bad news dito Yun ba? Ito, 677 na pangalan na pumirma sa acknowledgement receipt sa paggamit ng confidential funds ni OBP. Pinabe-verify ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua sa Philippine Statistics Authority. So yung na-check na nga, si Kokoy Villamin, wala sa PSA, wala sa listahan. Si Mary Grace Piatos, wala rin. Non-existent. So, pero bibigyan pa rin kuya natin ng benefit of the doubt kasi may mga taong walang birth certificate Di ba? Malay mo Samantalang religious group Iglesia ni Cristo magsasagawa ng malawakang rally upang suportahan si BP Sara Duterte at kontrahin ng impeachment case laban dito. Di ba may separation na church and the state? Ba't nakikialam pa ang mga religious? Bakit? Hindi ba nila nakikita na implikasyon na nangyayari? Na ang laking implikasyon sa ekonomiya natin kung patuloy ganun. Pag napatansik na, tapos na. Wala nang gulo. Kasi nga, yun ang gugulo Ba't pa sinusuportahan pa nila Ay, nako. Walang kapatawaran. Ito na nga. Good news din to para sa kanya. Walang kapatawaran ngayong Kapaskuhan. Ito ang diniin ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung mapapatawad ba niya yung ngayong Pasko ang kanyang mga kritiko at kumakalaban sa kanya. Gusto mo yan Di ba? Pero may kasabihan, di ba? To err is human, to forgive is divine. Wala sa kanyang divine yan. Samantalang pulis, patay sa kapwa kabaro matapos mahuli sa akto ang misis na pulis din at kalaguyo sa NCRPO sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Pulis na biktimang binaril muna bago chinapchap sa loob ng kampo at bangkay biniyay pa papuntang Baguio City sa Kabinaon. Ang lapit nito. It's a crime of passion to. Kaya nahuli raw sa akto. Pulis din Isang opisyal yun tapos binaril niya. Wala nakarinig sa loob ng kampo. Kasi meron din firing arrest doon. Baka kala, putukan lang nanay, diba? At matindi ron, pagkatapos dinala, hindi niya pinatay yung misis niya. Dinala niya sa Baguio. At doon niya binaon sa lupa. Matagal na pinaghahanap kung nasaan yung biktima. Bandang huli, natukoy din na siya nga. At tinukoy niya kung saan niya binaon. At nakita nga, chap-chap yung katawan. Hindi nga ang ganda ron yung pagkakano, yung torso. Yung parang gumamit yata ng chainsaw Kasi kung simpleng kutsilyo lang yung kunyari, ang hirap di ba? Mas maano pa sa baboy kung ito sa tingin ko gumamit talaga ng chainsaw. Kasi ang pulidong-pulido raw ang pagkaka-chop-chop. Driver na umararo sa 20 sasakyan sa Katipunan Avenue na kumiti ng 4 katao at 4 na katao. Samantalang isang patay at 6 sugatan sa aksidente sa Skyway sa Parañaque City. Yung driver doon sa Katipunan sumuko na. Tumakas pala siya kasi sa takot na At dito matindi. Ilan bang motor yun na 20. natamaan? 20. Di ba? At kawawa naman. At ingat-ingat sa kalsada. MPD magsasagawa ng investigasyon sa naganap na sunog kagabi sa Laong Laan sa Blooming Street na ikinasawi ng 6 na katao kabilang ang 2 bata. Oo nga, nakakalungkot yan At condolence din sa mga pamilya ng mga biktima. Ito yung Pedro Murillo Velarde map. Alam mo ba yan, Kuya Ron? Formal nang binigay sa Malacanang na nagdedetalye sa original na mapa ng bansa na siyang ginamit upang manalo ang bansa sa United Nations Arbitral Ruling noong 2016. Ito yung Velarde map na 1754 pa na ginawa ng mga praile. Na ito raw, talagang pinakita na yun ang sakop talaga natin. Na yun ang ginagamit. Yung mapa talaga. Nakita pa yung mapa natin kasi parang tao no? Diba? At puno-puno ng island. At kakaiba tayo sa lahat ng bansa na tropical tayo. At tapos by island. No? Ang ganda ng ilan ba islands sa Pilipinas? 7,000, hindi lang 700 Lagpas pa raw
7,700. 154. Mga ganun, no? Ganun ang Ayan, island ang sa tanong doon, Pilipinas. high tide, low tide, di ba? Oo. Kaya malalaman, pag mapabawasan o madadagdagan. Oo. Ah. Kasi sa Palawan, merong Luli. Luli ano yun? Island. Nawawala yun pag Oo. high kaya, tide. kaya nga Luli kasi lulubog, lilitaw. Hindi, totoo. Oo. Nakapunta ka na ba ron, Kuya Nakapunta na ako sa Palawan. Talaga? Kaya alam ko yung Luli Island. Ang tanong doon, sinong kasama mo sa Palawan? Secret. Ay. Okay, ang balitang pong yan. Siyempre, walang iba, atid sa inyo ng... Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, Merry Christmas sa King Herbal Supreme Capsule, ha? Kaya naman, Sir Jeff, ha? Mama Carmen, Ma'am ha? Tita Carmen, ha? Oo. Kumusta na? Baka naman. Okay. Sa oras na 10:21, Kuya Ruel, ang dami pa lang ha? Dami nga sa live. Si Marlene Abalencia, nag-good morning sa atin. Daisy Angeles, Paolo Miguel. Si ito, umaabot sa Malolos, Bulacan. Mga taga Malolos, Bulacan nakikinig sa atin. No? Magandang umaga daw, sabi kay Sir Ricky at kay Sir Ruel. Kay CJ Fernandez, kay Paolo Miguel, kay BP Sara. Mukhang di na maimpis yan at malakas ang pamilya. Kay Gabriel Gumapo, kila Romel kaya Biab, basta radyo, bandido. Yan. Yan. At siyempre kay AC Castro, di ba? AC Castro. Oo. Yeah, AC Castro, yan. Kay Cholo Kudal, yan ha. San Gabriel, good morning po sa inyong lahat ha. Maraming salamat sa pag-share namin live episodes. Kay Anyong, good morning ha, Anyong! Anyong! Ano ba ibig sabihin yung? Ano Ganun nga? ba? Ano ba ibig sabihin na Anyong? Hindi ko alam, I love you ba? I love you ba yun? Hindi ko alam Korean word ba yan? Kuya Ruel? Korean. Koreano to. O Koreana. Oo. Muli ha, para makuha nyo itong Sopetek rice cooker or Motoman helmet, simple lang mechanics namin yan ha. Mag-komento kayo, mag-react sa aming live episode at i-share siyempre nyo dapat aming i-share. ang live episode namin ngayon December 7, 2024 ha, para manalo ka dyan. Mamaya bago kami mag-break, pipiliin ni Kuya Ruel kung isa lang naman dyan, Kuya Ruel. Kung rice cooker ba? Helmet. Yung motor, bahala na kayo ron. Sa motor. Di ba? Ang malaga, may helmet kayo. Kasi ligtas kayo pag naka-helmet. At nakita naman Kaya natin. dapat mag-tune in sila every Saturday, 10 to 11. Hanggang December yan. Ang last day ba ng Saturday, Kuya Ruel? December 28 ha? So hanggang 20. Malay mo, baka may pagbabago, Kuya Ruel. Baka mamaya, baka nandiyan. Padalan tayo ng motor dito. Oh, Parapol natin. Di ba? Pwede. Baka yung yung TOB magpadala ng motor, di ba? Oo nga. Pangkulay lang naglagay ng motor, di ba? Yung King Herbal Supreme Capsule, yung mga sponsor natin, di ba? Sino pa ba? Si Si Sopitek. Meron na pala. Sopitek, Si Eggy Ben. Si Eggy Ben, BTS, di ba? Tama, nga, magpadala ng isang sakong t-shirt dito. Pamimigay natin sa mga nasunugan. Pwede. Diba? Tama yan, maganda nga yan. Kamusta sa mga ating mga kaibigan dyan, mga kuya sa Ermita Manila, Royal Eagles Club, kay Kap Bunda, Kuya Kap Bunda, kay Kuya Kap Neil, yan, at kay Kuya Kap Moan. Yan, good morning po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa amin. Okay, Kuya Ruel, dalawa na impeachment case na pinail, no? At meron pang isusulong pa na isa. Medyo lumilit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte. So, usapin na ito ngayon. So, abang-abang lang kayo at marami pang pangyari dahil December, no? Pinag-usapan politika, no? Pero merong comment dito Sabi? Kailangan natin paliwanagan. Sabi niya, good morning, Double R. Okay. May nabasa ako sa past comment. Bakit daw, radyo bandido? Ibig daw ba sabihin na mga rebelde kayo? Ganoon. That time kasi, during EDSA Revolution. Bago mag-EDSA Revolution. That time, itong stasyon. Makasaysayan. Makasaysayan. Tayo lang ang nagrebelde. Kaya tayo lang nag-ere. That time bandits pag sila bandits hindi para sa masama, parang hindi kami sumunod doon sa that time
doon sa EDSA Revolution na tumahimik. Tayo pa rin ng nag-ere. At ginamit tong stasyon para air laban sa Marcos Senior yun. Sa Marcos Senior. Ayan ang kasaysayan noon. At bukod sa Radio Veritas, ang DCRJ malaking papel dun sa EDSA Revolution 1. 1986. Yan. Kapapangan ako lang. Ganun ba? Ikaw, ano ba yan? Ako... Binubuo ka pa lang? Hindi pa. Kasal pa lang ng parents ko noon. Puro kakalokohan talaga ako yan. That was 1986. Diba? Ang bilis ng panahon nung ngayon. At sabi nga, sinisigaw ng pagbabago. Hanggang ngayon, sinisigaw pa rin natin. Pagbabago. Okay, balikan natin itong sinasabi ng Supreme Court. Ang ganda, diba? Yung mga chat. Tuloy ngayon, mag-iingat na sa pagchat-chat ng pagchat-chat eh. Pwedeng magamit po yan na ebidensya. At yung mga videos na sabi ng Korte Suprema, ma-supersede na yung the right of privacy mo. Sabi mo, hindi, between private communication yung namin yan eh. It's a privileged communication. Parang ganon, sinasabi. Pero pag may involved na ng crime, ibang usapan na yon. So, isusupersede na niya yung right to privacy mo. So, magagamit ng ebidensya yan laban ho sa inyo. Ayan ang latest ng sinasabi ng Korte Suprema na para sa mga, kaya sa tingin ko, mag-iingat-ingat. Yung latest nga, Kuya Ruel, ano mo ba yun? Yung Maris Racal, Anthony Jennings. Yung showbiz tayo. Training yan. Pinost nung ex-girlfriend, sa galit. Pinost yung mga conversation yan, pagiging cheat. So, ayun, yung Maris Racal, ano yun artista yon, batang artista na dating boyfriend na ng singer na si Rico Blanco. Anyway, masyadong masali mo pero naging trending yan. At may matututunan din yung mga kabataan dyan. Huwag maging mapusok at saka yung paggamit ng social media. Ingat-ingat. Oo. Di ba? Hindi basta-basta at maraming nabibiktima na yan. Kaya doble ingat. Parang lalo na in aid of legislation. Pwede rin. Mga vloggers, pinaiimbestigahan ni di ba? Kasi mabayaran di ba? Tama, funded Sabi ni hindi sila nakakatulong nakakasira sila. Oo. At may nakita ko kaya ingat-ingat sa mga pages. Meron nga isa nakita ko Si ganito, sinigawan, si ganito. Tapos pag binuksan mo yung video iba. Wala naman sumigaw. Ang ginagamit nila pang-akit ko yan, yung thumbnail. Kasi pag nabuksan mo siya in 15 seconds, viewer ka na. So, dagdag sa yung kita sila ron. So, nakikita ko, mas marami pang view sila kaysa sa atin. Ano may tawag doon Thumbnail yun, thumbnail. Thumbnail. Yung presentation pa lang, pakikita mo, diba? Tapos bubuksan mo, sinigawan ni wala naman sumigaw may nabasa pa nga ako nakikiramay, napatay. Wala, hindi naman totoo. Diba? Kaya yun, sana wag tayong gumawa na yung for our benefit, i-ano natin, sa sakripisyo natin iba. Pero dapat umaksyon na yung Kuya Ruel, ang FB. mga YouTube, ang FB, na automatic chat. Kasi di ba pag may ginamit ka lang word sa Facebook reported ka na At ma-delete na yung pinost mo na yun Tayo so, nga merong basher, di ba? Binas tayo ng binas Pagtingin ko lahat puro troll. No. Di ba? Bayad yun. Kaya nga ingat-ingat din sa pagsilip, lalo na yung sinasabi nga, yung deepfake, yung paggamit ng mukha ng tao, pero hindi naman yun yung sinasabi niya. Kaya nga sobrang deepfake kasi parehong-pareho, pero makikita mo lang doon yung pag hindi raw sumasabay. Masyadong malalim yung pagka-pick. Pag hindi sumasabay yung boses sa sinasabi. So, sabihin, peke ho yan, hindi yung tunay na balita. So, ang dami ho. Yan ang pinakamalaking kalaban natin, yung paggamit ng page. Dito naman sa DCRJ ho, wala akong fake news dito, Maski na tayo, wala naman fake sa atin. Oo, walang fake news dito na, at bine-verify naman mabuti lahat. Okay, thank you pala kay San Gabriel, kay Ma'am Irene C, at kay Charlene Ihe Francisco. Watching from Davao daw si Charlene Ihe. Kay Auntie City Okching, get well soon. Get well soon. Kasi uso talaga ngayon ng mga ubo, Kuya Ruel, di ba? Sipon, di ba? Okay, sa oras sa 10:30 na. Okay, Softtek time na po. Softtek, quality beyond limitation. Magandang pangregalo. Gaya nga ito pinapakita namin na Softtek rice cooker with steamer 1.5
for 8 cups na to. Do? Magandang pang regalo nyo ngayon. Pero ito, regalo namin, depende sa mga bubunot. Kung rice cooker ba mga bubunot natin o yung Motoman. Dapat bumili na sila eh. Kasi paubos na yung stock ng Sofitek. Ang lakas ng Sofitek Bumili nga ako ng, alam mo yung tempered glass na tooth burner. Meron ba ganun? Meron, tempered glass. Walang stock. Kala ko sa bibili sana ako ng mga konti lang, mga 1,000 pieces pamimigay ko eh. Ganun ba? Okay, muli simple lang yung mechanics i-share nyo aming live mag-komento, mag-react sa aming tanong. Kayo ba, sa tingin nyo ba, mapapatalsik si BP Sara Duterte sa impeachment case na sinampas dyan sa Kamara? Ibigay nyo ang inyong opinion, obserbasyon at komento at babasahin namin yan. At mananalo kayo ng Sofitek appliance or helmet. Okay, magbabalik kami sandali lang wag ko kayong alis. Hello, Philippines. This is Eric LeCain with World News Jam. We bring you the most interesting stories from around the world each week. We just don't give you the news, but we tell you the story behind the news, as well as read and answer your questions in an entertaining and easy to understand way. So please join us on DZRJ 810 AM Radio Bandito TV and get yourself updated with all the interesting news of the week from around the world right here on DZRJ's World News Jam. Watch and listen to World News Jam, Saturdays, 7 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Ako po si Johnny Gomez ng SOS, Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Manood po kayo dito sa ating malayang talakayan, dito sa ating masiglang usapan. Tandaan po ninyo, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan. Nationwide and worldwide, mapapanood at mapakikinggan sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Watch and listen to SOS, Servicio Ora Mismo Sigurado, Monday to Friday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan. May cash prizes at load pa kaming ipamimigay. Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV. Si Kuya Ricky at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Basta Radyo Bandido. Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sofitek Appliances, Taube Colored Hair, Motoman Helmet and Accessories at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes! 10:34 na po ng umaga ang oras natin sa inyo ng BTS. Blue top shirts. Yan, 100% cotton at mabibili nyo sa mga outlets. Sa Baclaran at saka sa Divisoria, marami yan. Kung dyan ang kayo mamimili ho yan. Yan ang BTS ni Eggy Ben. New colors available. Lahat ng kulay, meron na rin pala sila. Okay, malay mo, baka magpadala rin ng BTS ni Eggy Ben ng isang sakong damit. Oo nga, padala natin, di ba? Diba? Pero bumunot ka muna. Ano? Ito, helmet at saka ano yan. Isa yan. Kung helmet ba o rice cooker, ito na bubunutin ho natin. Kasi isa lang dapat pamigay namin. Pero malay mo malay mo, Kuya Roel,
mapanood ng ano to, Nilang dalawa, bakit hindi? dagdagan pa! Dagdagan mo pa yan. 3 rice cooker yan. Isang truck na. Eto may nagmamanifest, rice cooker na. Pero bahala ka sa pansahing mo. Okay. Napakaswerte rice cooker ka. Rice cooker yung bibigay. Rice cooker po ang bibigay namin today. Bibigyan natin nga today. Babana muna natin kayo. Rice cooker para hindi kayo malito. Rice cooker ang pamimigay namin ngayong araw na to, December 7. Thank you Sopetek pwedeng dagdagan na ni Sopetek pa. Ano ba bang meron doon? Marami di ba? Dagdagan nyo na ng blender. Yung mga pampataas ng kuryente. Ang problema ito, pataas ba sa kuryente kuya rice cooker? Hindi naman siguro. Kunti lang naman ang wattage niya. Depende yan kasi sa wattage. Pag mataas ang wattage mo, mataas ang consumption ng electricity mo. Kunyari, kung 1,000 watts yan, mataas yun, di ba? Kaya yung mga aircon, matataas ang wattage yan. Aircon, plancha, di ba? Kaya hindi totoo siya sabi, piso lang per minute. Malaki na rin yun, di ba? Sabi, makakatipid ko dyan, piso lang per minute ang consumption. Depende kung mga 40 watts kagaya ng ilaw. Kaya ako yung mga ilaw kong fluorescent LED na nasa, di ba, 40 watts yan ngayon, merong mga LED na 15 watts lang. 8 watts lang, 10 watts. Mas malinaw pa. Di ba? So, yun ang binibili ko ngayon. Tsaka environment friendly pa ho yan. Okay, basahin na natin ang ating tanong. Ang dami, baka magtampo naman itong mga viewers natin. Sa ating tanong na, sa tingin nyo ba, mapapatalsik by impeachment si VP Sara Duterte, ito naniniwala sa akin pong palagay, ayaw yung kay Mia Amor. Hindi. Si VP, hindi mapapatalsik ng ganun-ganun lang. Lalaban ito, baka ma-reverse psychology na naman tayo. Okay, sa dami raw ng supporter niya. Si Nixon Tang, to teach her a lesson, yes. Iba yung dating sa akin, parang dapat siya ang laging tama. Ano to, narcissistic katulad din yung tatay niya na traits Si Ronald Tumbaga, nabuhay si Ronald. Opo, tiwala po ako sa mga hukuman natin. Ang hukuman mo kasi tatayo dyan, yung mga senador. Sila na yung judge sa juror dyan. Pero mag-start yan sa House, tama ba? Oo, bago ipasa sa Senado. Si Cielo Butak, hindi. Magaling sumagot si BP. Baka mabaliktad pa ang sitwasyon. Hindi kasi siya papayagan dito. Alam ko magsalita, Kuya Ruel labanan to ng mga ebidensya. Si Kim sa isang panayam, hindi. Dahil madaming restback tong si BP. Hindi. Restbacker tong si BP. Hindi. At hindi papayagan mangyari ito. Baka nga nasa oposisyon sa kamara pa nga mapabaliktad. Si Ray, sa akin palagay hindi. This will be a number games. Totoo naman to, numbers game. Kailangan sa senador, 16 na senador ang bumoto para sa impeachment. Pero pag may 8 nag-dissent, hindi mananalo ang impeachment. 24 lahat sila So si Sally Nia, sa akin palagay, mahirap mapatas si BP Duterte dahil kulang sila sa mga evidence at marami pang dapat isa lang alang. Okay, si Michael Malakas, malabong matuloy siya sabi ng impeachment kay BP kasi masyadong mahaba ang proseso niyan. Okay, so Eusebio Francisco, on my opinion, this impeachment attempt will make BP more beneficial in the long run and will boost winning chances if she will run for president in 2028. Ang problema, Eusebio, kung ang impeachment matuloy, wala na yung pangarap sa 2028. Ano pa ba? Kasi base dun sa pag na-impeach ka, totally perpetual disqualification yun. Ni barangay chairman, di ka pwede tumakbo. Tanod pwede. Tanod hindi mabinoboto yun pwede yun. Si BBM, tatanod na lang. Di ba? Okay, at sa oras na 10:39, napakaswerte talaga ng mga barangay chairman. Kuya, speak up tanod, mga barangay chairman, may pinay na naman ng sa house. Si Negros Oriental sa Barriaga, di ba? Sabi na i-extend na naman mga barangay, extend na naman sa kabila ng may petition, may decision na ang Supreme Court dyan na tapos na. Ibalik na sa dati. Wala nang iba pang dapat na extension sa mga barangay chairman. Hindi, okay yun pagka ang barangay chairman mo. Na matino. Matino at saka nagtatrabaho. Pag sa bahay? Dapat yung 1 year lang. Ang tagal naman 1 year lang. Di ba pwede 6 months na lang?
ganun. Oo, kasi ang daming ganun, Kuya Ruel, no? Yung Oo. mga abusadong chairman. Oo, pag naging chairman, parang Parang untouchable na. Untouchable Sila na na? yung, oo. Tapos pag nagmumoto, nakalagay doon, chairman, may sariling plate number. Oo, tapos walang plate number, pwede sila mag one way. Tapos pag kami nag one way, galit sila. Kaya nga, guide na guide dyan si Chairman Nelson T, Kuya Ruel. Oo. Diyan sa Binondo, diyan sa Nueva. Na bawal sa kanya manual. Mukhang magaling din yung tao na yun. Kasi pinapatupad yan, nabawal talaga pero mag-one way. hindi Kahit siya- na PSG ka pa, kahit sino ka pa. Pero hindi nga siya umabuso. Bakit? No. Ini-implement lang niya yung batas eh. One way, hanggang doon lang yun. Bawal din sa kanya yung na wala kang pang-itaas. Nakaubad ka sa pang-itaas. T-shirt. Wala kang Oo, wala kang suot. actually, dapat Bawal bawal yun. na yun. Ang pangit. Kaya mismong kakaibigan niya, pinahuli niya eh. May ganong klaseng talagang papapakita mo. Dapat hindi ka rin ganon, diba? Hindi nga ganon. Dapat maging modelo ka nga rin. So, yung mga ganon. Tama kami mga masisipag na chairman at marami ring tamad. Diba? Marami bang masipag o maraming tamad? Mga siguro 90% naman. Wala ginagawa, wala kaupulan. Wala, oo. Tsaka, ang dami talaga. Pero masipag sila, pare. Na ano? Pagka para alam mo naman, sumikat. Kunwari, merong something, nandun sila. Doon lang sila masipag. Sa mga biyaya pa, sa ayuda. At sa, dito sa Maynila, 896 ang barangay. Birma, dalawang kanto lang chairman na. Kaya dapat i-consolidate dyan at pagka tumakbo dyan sa Maynila, Kuya Ruel, ubos ang pera mo dyan eh. Oo. Kasi kabi-kabilaan ng pakikisama mo eh. paano kung wala ka ng 896 pera? ang barangay. Wala ka, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Malabo dyan. Maski na meron kang initiative o gustong tumulong sa kapwa, wala kang chance. Meron nga isang tumatakbo kandidato, sabi nga niya, hindi natin babanggitin ha. Sabi niya, ang mga traffic enforcer daw ko yung road, dapat hindi nanguhuli. Tama, ang galing. Dapat nag-enforce kaya. Nag-enforce ng traffic lang. Nag-enforce lang na walang manguhuli. So, Kung may pag mahuli man, tuturo niya, mali yan. Next time. next time parang bibigyan mo muna ng babala. Pag nahuli, kasi mamaya taga Ifugao yun. Hindi niya Benguet, kabisado. punta rito. So bibigyan mo siya ng benefit of the doubt dapat doon. Katulad nung dinaanan natin, dapat daw nasa linya tayo ng diretso, hindi sa kaliwa. 'Di ba? Parawan naman ko 'yun eh. Okay, sa oras na 10:43, Tob, the overall vanity for ang dami na nagpapakulay ng buhok gamit yata ang Tob hair color ni Boss Ken. Yan, tamang-tama yan ngayong Kapaskuhan para sa mga Christmas party. No? Mag-ibang na pag nakita ko, sino ka? Si Katy Perry o si diba? Gumamit kayo ng pangkulay na the best. Yan ang Tob. Alam bakit maganda Tob? Yung kalbo, nagkabuhok? Magkagamitin ko yan. Hindi, yung kalbo, nagkakulay ng buhok. Di ba? Nag-iba yung... Hindi yan pakulay, pampatubo. Ayan, sa oras na 10:43. Okay, basahin na natin itong mga iba pang reaksyon. Si Melinda, opo, kasi malakas ang ebidensya. Talatang Muse kasi di talaga masagot ang mga akusasyon. So, ayan ang reaksyon ni Melinda na malakas ang ebidensya ni Washa na mapapa-impeach kasi mga binasa natin kanina yung mga hindi pa hindi raw sila naniniwala mapapa-impeach. Sabi nga ni Daisy Rogero sana nga mapatalsik na at nagkakagulo na para sana okay na ang ipalit. At sabi ni Frederick Franco, sa lower house papasayan pero sa upper house hindi kasi marami siyang kaalyado. Yan. Si Juliet ko sabi niya magiging moro-moro lang yan. Unfortunately, at the expense of the taxpayers. Sa tingin ko, hindi naman. Si Rogelio Gumapo, ayan bang sinumpa niyang tungkulin ang mag-away forever at mangurakot. Si Razy, malabo po sa sabaw ng pusit. May-impeach si BP Sara, nakilam na kasi ang INC sa magkanong dahilan ay hindi ko alam. Ayan ang reaction. Malupit yung reaction ni Razy Lobo sa Sinona. Si Anyong, sabi nga, sana nga Ayan. Crisanta, no, until proven guilty. Iba nga, kahit may ongoing cases, nasa peso pa rin. Hindi ang proseso kasi dyan. Impeachment kasi political So, at saka siya sabi mo, numbers game. Kapag pumasa yan sa House,
kung naalala mo yung kay President Erap Estrada, 'di ba? Minadali ni Speaker Manny Villar 'yun. Kahit may nagsasayta sa mic na inaharang siya na yung petition. Sinampa pa rin, tinuloy pa rin niyang hanggang after nung may pa diretso na sa Senate. Kaya nagkaroon na ng dahil sa Jose Pidal. 'Di ba? Yun pala, yung envelope walang laman. Jose Velarde ba? Tama. Jose Velarde. Okay, ang dami na. Ako, Emmanuel Loyola, thank you, Tina Biernes. Baka maging war zone ng Pilipinas, sabi niya. Kung sa Kongreso pwede ma-impeach si BP, Sara, at kung sa Senado mahirapan dahil maraming kapanalig si BP sa Senado. Hindi yata. Ang kapanalig ni BP lang dalawa lang doon matinuta na kaalyado niya ron Senator Bongo at si Senator De La Rosa. Although meron pa doon si Tolentino, pero sa nangyayari ngayon, pag kinampihan mo raw si BP Sara, parang ng mga senador parang gusto mo na ring kinukumpare mo na patayin doon sa pagbabanta. Sinusuporta mo yung pagbabanta ni BP Sara sa yung tito Bongbong Marcos, di ba? Kaya magdadalawang isip ang senador. Si BP, tita ko naman. Tita mo ba yan? Di pagbati mo na yung tito-tita mo. Oo. Pinagbabati ko na nga. Tinanong natin nakaraan yan. May panahon pa bang magbati yan? Ang dami sumagot ko yan rin. Wala na. Sabi nga, point of no return. Si Resty Manning, ito na ang OBP na nagkakagulo, nakakaya sa buong mundo. Ang daming palusot, ang daming tanong, walang isang sagot, ang daming pang palugi-ligoy. Impis na yan. Kasi buong mundo, ako yung rin, nag-cover dito. Pero dapat magpabayad sila. Ng Kasi nagkaroon na advertisement si MG at saka si Piatos. Si Mary Grace. Dapat magpabayad sila sa advertisement. Kaya nga patok na patok ngayon Mary Grace saka yung Piatos no? May kumakain nga ako nakita ron, kumakain sa Mary Grace Piatos, may tindan na rin pala Mary Grace Piatos. Si Olmer Sarida, impeachment is a remedy to remove office of official in the land. As far as Sara Duterte is concerned, may basis ang impeachment. Okay. Thank you kay Marlon Montreal, kay Christy Largo, kay Gabriel Gumapo, kay Enrique Vista, hindi nakakayanin, gawin na sa panahon. Hindi pa naman siguro. 4 years Oo nga. Diba? What time it is na, Kuya Ruel? It's 10:48 ng umaga. So malapit na magbukas ang Creative Nails Salon, located 72 Scout Alcaraz, Quezon City, near Manawe. Kaya pag nagpapasok kayo ng sasakyan, bayninta nyo, pumunta sa Creative Nails Salon. Diba? Kailangan pa yata mag-appointment sa dami ng tao rin ngayon. Diba? Lalo na pag Saturday, Sunday. Okay, Creative Nails Salon. Si Mark Torres, yes, sabi nga ni former Senator Trillanes, below na belt naman ginawa ni BP. Kaya maybe it will happen earlier than expected. Okay. Si Ronaldo Navarro, sa akin palagay, posible na makit sa Senado ang impeachment, pero pagdating sa Senado, mag-check and balance yan, lalo na Duterte, kasi medyo alanganin mga senador. Pero yung nga sinasabi, magdadalawang isip din ng mga senador. Pagka pinuporta mo pa yan, di parang pinapaboran mo yung killing statement niya laban sa Pangulo. Di ba? Kaya magdadalawang isip dyan. Si Pate Benaplor, let's all see who's really got the power. Let the impeachment begin. Okay. Sa Maynila, Kuya Ruel, anong balita sa Maynila? Kamusta si Mayora? Busy. Busy baka busy alcalde na lang siya. Busy sa pagmimigay ng mga ayuda. Hindi lang ayuda. Yung pa-Christmas niya na tuwang-tuwa mga residente na Maynila, yung Christmas package niya. Oo. Hindi lang yun. Ako nakatanggap Wow, swerte mo naman. Kaya gulat nga ako, pati ako nabigyan. Siyempre, mahal ka ni Mayora. Oo. Hindi lang yun. Di ba, tumulong din siya kasama ni Tito Bongbong. Saan? Pumunta Marikina, Boys Town. Diba? Sa atin din yun, Marikina, Boys Town. Nasa Marikina siya, pero yung Boys Town sa atin yun. Pati yung lupa na yun. Isa 27 hectares siya. Kaya busy si Honey Mayor Lacuna.
Dahil sa mga So, set aside niya muna yung mga politics. Basta tulong na muna siya. Iba nga, ngayon nag-iingay na eh. Siya, puro tulong muna. Minsan, kawawa yung mga, yung ganun yung nagtatrabaho na hindi hindi na masyadong magpapasikat. Yung mga Pilipino, gusto yung maingay. Gusto niya maingay, ha? Pag maingay, parang lata yun, walang laman. Oo nga. Diba? So yung Christmas package yan at tuwang-tuwa rin yan. Ang kulang lang dapat daw walang kape. Ganun ba? Walang kape ba? Na-check mo ba? Wala raw kape. Pero hindi ko na-chinek kasi binigyan ka na nga Maarte ka pa. Choosy ka pa. Oo nga ho. At ang bibigyan niya dyan, Kuya Ruel, 700,000 na food pack. Ito magandang balita. Ano? Hindi niya inutang. Hindi niya inutang yun, siyempre. Di ba? Yung iba nagbigay ng food package pero inutang. Galing sa utang. So, ano yan? Magandang balita ho yan na yung si Mayora mo, masipag. Hindi mamulitika kundi ng tulong. Paano ba naman ang Mayor? Okay. At ang matindi dyan na naglalaban-laban din dyan na dahil hindi lang naman si Mayora o si Isko Moreno, yung meron pang Sar Versosa, may Michael Say pa, mag-ama. At meron pang Marata Mundo. Yan, binabangkita naman para parehas ha. O sino pa? Meron pang Raymond Bagaching. Tsaka si Pablo, si Chiqui Ocampo na vice mayor niya. O sino pa? Meron pang nuisance Sa tingin ko, mga 8 yata sila naglalaban-laban, Kuya Ruel. Dami pala, no? Ang dami nilang gustong mamuno sa atin, ha? Okay, sa oras na 10:52, Kuya Ruel. Ikaw ba? Naniniwala ka ba? Ano sa palagay mo? Ma-impeach ba si VP Sara Duterte dyan? Pag titignan mo talaga yung consequence, regardless yan kung kaibigan nun, hindi natin titignan nun, medyo. Kasi yung mga proof doon sa house, di ba? Yung mga binigay nila kay Colonel Lachica na which is hindi naman pwedeng mawak ng funds. So, yung binigay na evidence ng Commission of Audit, di ba? Minsan sinasabi, bakit ito? Ito, 100 million lang Samantalang isa, 2 billion. For example lang. Kaso 2 billion nga. Pero, pag titignan mo, accounted for. Kung saan galing, kung saan, anong purpose meron. Ito, ikaw nga, magbigay ka ng 1 million, maski na 1 million lang Tapos hinahanap mo yung resibo. Pag tingin mo, iba-iba resibo, fictitious. Di ba? So, yung evidence niya, pagka hindi natin titingnan yung pagkakaibigan o walang mga aliado-aliado, grounds, malakas ang grounds. Okay. So, in short, masisipa si BP. Okay. Sa aking panig naman, sa tingin ko, talagang masisipa na yan. Kitang-kita, yung simple yung pinay ng Makabayan Black. Betrayal public trust. Pag-traidor mo sa tiwalang binigay sa'yo ng taong bayan na sinumpaan mo, na paglilingkuran mo ng tapat, transparency. Walang transparency. Sabagay, noong una pa lang, di ba kayo nagtataka yung mga bumoto sa kanya? 32 million, pero ilan lang nandun sa EDSA. Sabi niyang wala lang sa gobyerno, hindi raw issue ang honesty. So, walang tapat. Lahat daw sinungaling di kasama na siya ron. So, nagsinungaling nga siya. Na sabi niya ito nga lalo na pinaimbestigahan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua yung 677 acknowledgement receipt, kung yan ba mga tao talaga physically alive. May tatanong ko sa iyo, parang Digi. Kunwari, yung 677 puro fictitious, anong nangyari? Di ano lang yun. Anong nangyari? Betrayal. Talaga yun. Grab nga yun So, pasok na pasok siya. Hindi lang grab. Plunder na nga yun So, over 50 million Ang plunder kasi, basta 51 million, pasok ka na sa plunder case at no bill yun. Ito, 125 million, di ba? Ang sa confidential. Plus, yung iba pang naging... Plus 500. Plus 500 pa. So, ito yung 677, kung ito hindi mga tao, parang ghost employees din to. May naalala ka ba doon? That time. Saan? Sa Manila. Naalala mo pa yun, naalala mo yun. Parang may figure din, 600 din na ghost employees na wala, pangpatay na. Iba, nasa abroad na. At mahirap nga, patay na, matagal ng patay, sumasahod. Yan. Alam niyo kung sino yun. Yung ghost employees na yun na magbabalik.
Oh, magbabalik ha. Bumalik ka na, sabi. Oh, pero sabihin, babalik din naman Gossip Boys. Hindi natin masabi. Lang opinion lang ho naman namin yan. Pero based on facts yun, may record ho yan sa COA na sinasabi nga may Gossip Boys during the time na siya namuno sa City Hall, no? At napatunayan yan na maraming base sa dokumento. At tayo may nakuha tayong dokumento laban dyan. Anyway, sa oras na 10:55, bubunot na ba tayo? Kuya Ruel, anong bubunot natin? Di ba? Panguli na natin yung ano? Yung rice cooker. Okay. So, unahin natin ng ano. May kinakabahan na rito. Baka siya mabunot. Kinakabahan na. Sa load muna to. Sa load. Iyan kasi mas lagi dapat dalawa. Dapat binubunot natin to. Sa bangko ba, Kuya Ruel Tatlo lang. Okay. Sa bangko ba, pwede bang mag-cellphone? Sa bangko? Actually, bawal talaga. Oo. Bakit? Kasi siyempre mamaya nagsi-cellphone ka. Meron ka pala sa labas na, di ba? Yung outlook. May nag-withdraw doon. Di ba? Di ba? Nakakatakot yun. Kaya nga, ayaw, as much as possible, ayaw ng bangko. Pero, merong mga client na talaga... Taga sa ulo? Kilala nila. So, pwede yun. Napapayagan nila kasi alam nilang legit na businessman na talagang, di ba, siyempre, sa bangko ka, kailangan ko i-withdraw, ganito. May mga tao pero naman na bagong depositor, siyempre, tapos hindi ka pa depositor doon. Hindi ka pa depositor? Hindi kasi depositor may nangyari doon. bang ganun? Meron. Saan? Binondo ba yan? Binondo. Sinabihan nga sir, bawal po. Nagalit. Nagalit? Oo, bastos ka, sinigawan pa. Baka may katungkulan kasi pulis kaya pa. Walang yung pulis yan. Hindi naman siya non-depositor siguro. Kapal na siguro, mga. di ko lang sure. Paalam natin yan kay, General Ibay. Kay General Tomas Ibay. Kasi taga-MPD daw. Busado yan. May CCTV naman yan. Barumbado pa ng pulis na yan. Anyway, ang nanalo sa load ng 100 pesos na Gcash, Eusebio Francisco, si Romel Cayabyab, at si Rene Yu. Ruyu. Rene Yu ba to? Rose Yu. Ayan, direct message lang kami sa aming fanpage sa sa Radyo Bandido. Ngayon, may kinakabahan na ngayon. Ayan. Ito, kailangan nito, medyo dapat maganda-ganda. Ayan na ba yan? Oo, ito na. Yan. Rice cooker, Ito na, nagmamanifest Bahala na kayo sa rice, ano na yan, minamanifest niya. Tarata, wala bang sound dyan? Wala bang sound dyan? Baba pa namin to. Yan. Meron ba? Okay. Habang hinahanap ni Boss Ariel, batiin ko pala ang Ilustrados NCR 90. Yun. Yan. Okay. Yun. Bakit? Anong Ilustrados? Meron kaming election at Christmas party sa Metro Walk sa Eagles Hub. Okay, Merry Christmas, Okay, ang nanalo. Hindi ba dapat binabanggitan natin to, Kuya Ruel, Disqualify na natin ito muna to. Ano tingin? Si Given din. Babalik daw. Okay. Isa pa. Kasi nanginginig pa. Dapat meron tayong... Okay. Meron pa tayong 2 minuto, Okay, ito na ang rice cooker. May kinakabahan dyan. Hindi, naano ko to hinahalo ko ng kamay ko. Baka hindi nakita ba? Okay, bottom tayo, Dapat matagal. Matagal. Tara, Naku, 10:59 yan, Kuya Reb. Basahin na natin. Baka... Escoram Angus. Ang nanalo. Sorry, Lam. Angus. Yan. Angus, okay. Rice cooker. Better luck next time, Hindi tayo nanalo. Di tayo nanalo, Okay. Kuya Roy, magpaalam ka na. Ito ang nanalo. Direct message niya kami sa aming fanpage sa Double sa Radyo Bandido. Sa lahat ng mga nanalo. Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, huwag kayong magsasawa at lagi nyo kami subaybayan every Saturday, 10 to 11 a.m. po. Okay, marami po salamat at Merry Christmas. Palaging po nyo tandaan, piliin nyo pa rin maging mabuti kaysa maging tama. Okay, Merry Christmas and good morning, Ambinis! Bye-bye! Happy weekend! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair, Motoman helmet and accessories para sa safety mo to. Ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal.
karaniwang tao lamang. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.